goodbye Cebu. See you some other time. Thank you for the memories. Alright, recap lang ho tayo. In this year 2024, way back January hanggang February ay pareho ang lipad ng iyong abang lingkod na si Gala from Davao to Manila, Manila to Bohol, and Bohol Cebu to Iloilo, Boracay to Cebu, Cebu to Davao. So yun po yung mga flights na ginawa ho natin this year, no? Early in January and sometimes of February. And madalas ho yung ating lipad ay dinadala, no, or ginagawa natin via Cebu Pacific na mga turbo prop or yun propeller plane. Yun, mga ganyan lang, kaliliit lang sila. Ngayon na-observe ko kasi dati, wala ko idea na yun pala ang masasakyan ko pala from Cebu to Iloilo, Boracay to Cebu to Davao ay magiging propeller plane lang, yung maliliit lang na mga aircraft. So, yun dahil din pala sa mga short distance. Kasi nung una kasi hindi nyo ko masisisi or hindi ko masisisi yung sarili ko bakit ako nag-i-expect lagi na malaki yung mga eroplano ng Cebu Pacific na masasakyan ko lagi bound for Cebu and Cebu to Davao. Dahil dati, nung una kong puntang Cebu, pabalik-balik, lagi naman kasing mga malalaking aircraft ang sinasakyan ko. Yung jet engine ho talaga ni Cebu Pacific, but this time panay maliliit, no, yung talagang parang konting hangin lang parang mayayanig yung eroplano, parang masisira. Hindi, alam na yun, parang normal na siguro yun na reaction ng eroplano. So yun, from yun na nga, bali from Katiklan, or I mean from Cebu to Iloilo, so maliit siya. So parang first time ko yata makasakay ng ganong eroplano kaliit. Gaya na ito, yan na makita ho ninyo sa picture, sa video. Tapos yung sa Boracay naman papuntang Cebu, maliit din, and lalo na itong Cebu papuntang Davao, ito yon kung saan sa sinasakyan na ho natin. Pero alam nyo, ang maganda lang dito sa mga propeller plane na to, kahit pa sabihin nating mabagal ang kanyang lipad, ang kanyang arrive or yung kanyang flight tawag nito, duration, hindi siya kasing bilis nung malaki eroplano. Ang gusto ko dito is ma-enjoy mo talaga yung view kasi lumilipad lang pala siya sa mababang altitude. Ibig ko sabihin nun, hindi ho siya talaga lumilipad like sobrang taas ba. Ibig ko sabihin nun, syempre yung ating camera ng ating cellphone pang vlog, hindi naman talaga siya ganun ka lakas yung kanyang resolution para kaya mo mag-zoom in ng mga images and mga subjects na gusto mong kunan. So kapag ito yung sasakyan mo, Davao to Cebu, yun yung mga view kasi na madadaanan from Davao, CDO, Bohol and Cebu. Napakaganda, no, walang tapon ho talaga, sadya. Tapos kung ikaw naman ay papuntang Manila, mga ganun, no, galing sa Katiklan, Boracay, basta ang ganda ng mga experience ko with turboprop or propeller plane. Ito maliliit na mga eroplano. Although sometimes makaka-experience ako na parang kaba kasi nga napakalit nga lang niya na eroplano. Ibig sabihin parang ang bilis niya lang yanigin ng napakakunting hangin. So hindi kagaya dun sa malaking engine, I mean malaking eroplano, aircraft na talagang may kita mo na napakalakas, napakatibay. So yun lang, bali kung kayo nanonood ho nito tapos magiging first time nyo or mapapansin nyo sa inyong first time nyo lumipad or hindi kayo palaging lumilipad kagaya ko, at mapapansin ho ninyo yung ating yung iyong nakalagay dyan na itinerary or yung time na travel time, parang nasa mga 2 oras kahit Cebu to Davao lang naman or mga ganun, basta short distance lang naman. So maaari kayong magtanong sa pinaka check-in counter kung ano nga ba yung eroplanong gagamitin, kung turboprop lang ba or propeller plane. Yun, turboprop or propeller plane, parang magkaparehas lang yun, di ba? And or di kaya jet engine ba, kasi bakit napakatagal. For example kasi from Manila to Davao, ang biyahe kasi niyan, as far as I remember nung first time ko talagang bumiyahe, is nasa 1 hour and 15 minutes lang. Tapos laging 1 hour and 25 minutes. Pero yung nasa ticket ho talaga is 1 hour and 45 minutes yung flight duration, yung kanyang haba ng biyahe. Pero napapansin ko talaga na medyo advanced pa talaga doon. Yun na nga, 1 hour and 15 minutes ang pinakamaaga, pinakamabilis, and sometimes or mostly is 1 hour and 25 minutes. Pero nitong huli, napapansin ko parang 2 hours. Alas 7 ang alis, alas 7:15, tapos yung dating is alas
9:05. So parang so tama nga 1 hour and 45 minutes no. So sabi ko minsan tinatanong ko yung mga taga check-in counter kung yung bang gagamiting eroplano is yung mga eroplanong maliliit, yung mga ano lang, propeller lang ba? Sabi nila hindi naman sir, malalaki naman yung parang ano lang, parang bird lang o kaya ganun. Bird means yung hindi siya ganun ka wide plane, hindi rin siya propeller plane. Yung kalagitnaan lang yung mga A320 na Airbus. And kapag ano naman, yun na nga, Cebu to Davao, so napakalapit lang yan. Ibig sabihin is nasa mga 45 to 50 minutes lang yata, no? As far as I remember, nung ilang beses akong bumabiyahe Cebu to Davao and vice versa. Pero nitong huli, nahita ako parang nasa 1 hour yata mahigit. So tinanong ko yung taga check-in counter, bakit ganun kahaba yung biyahe. So yun pala, dahil propeller plane ho yung ating sasakyan papuntang Davao, yung maghahatid ho sa atin pa uwi. So yun lang, maraming thank you. Just so you know, kumbaga information lang ho ito, sharing of information sa aking mga na-experience. So kayo, share niyo rin ang experience nyo. Ano ba sa tingin, tama ba yung mga sinasabi ko? Na kapag ka short distance dito sa Pilipinas is more likely ang nagde-deliver ay mga small planes or propeller planes gaya nito. Pero Cebu Pacific lang nga di ko para kasi na-try ang AirAsia and Philippine Airlines. Much more no. Mas lalo na sa Philippine Airlines, napapansin ko parang mas marami yata silang unit na mga maliliit lang kumpara sa Cebu Pacific. And yun, bali anong masasabi nyo sa aking mga sinishare na kwento? Tunay ba yun? Kasi yan talaga experience ko na napapansin ko kapag lately lang ha. Kasi dati hindi naman ganito eh. Lately lang talaga na kapag mga short distance nagde-deliver ho na mga eroplano ay mga maliliit, yung mga ilisi o propeller planes or mga tawag nito, mga turboprop planes, hindi siya jet engines. So ano sa tingin nyo? Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Ingat sa kayong lahat and syempre see you soon, the soonest no Cebu. Marami pa tayong mga pwedeng pupuntahan sa Cebu. Gala-gala lang, basta abang-abang lang tayo ng ng mga murang tickets. Ako naman kasi yung tipo sa tao na kapag gusto kong umalis may occasion o wala, ito ay season man o hindi, walang paki, basta kay afford ko yung pamasahe, like na hindi lalagpas ng 2,000, okay na yun. Tapos yun lang, parang DIY na travel. So ito nga yung video na to ay kuha ho natin to nung February, kasi nga parang hindi man siya late upload pala siya yun. Parang video ho ito na nakatago sa baol. So buti na silip natin, meron pa pala, kaya ito i-upload na ho natin. So sharing of information about aeroplano, propeller plane. Maliit lang siya. Yan, dalawahan lang yung seatings, pero so far okay din naman, efficient, nakarting din naman na ligtas. And of course, hindi naman siguro yan na papalipad ang mga airlines ng mga aeroplanong hindi ayos ang kanilang eroplano. Di ba ang baba lang naka-take off na yan. Pero ang baba pa rin. So maraming thank you. Okay na tayo dito. Ay, hindi pa pala naka-take off naka pa rin pala siya. Nakalapag pa sa daan. Okay, so next video nito is pakita ko natin sa inyo yung aking sinasabi na kapag ka-propeller plane ay mababa lang ang kanyang lipad. So mas may enjoy mo nang malapitan ang mga view na dapat mong tingnan, dapat mong makuha, lalo na sa akin na nagba-vlog, nagbi-video. So yung mga nais kong i-capture ng mga subject ay mas hindi ko na kailangan pang i-zoom in ng maayos kasi kitang-kita mo na siya malapitan. Bye bye and ingat, have a safe flight.